Paano mo malaland ang profession na gusto mo? Lalo kung hindi ka ganun ka-qualified dito. I'll give you the most effective shortcut para maland mo ang job profession na gusto mo. Alright? Na hindi ka na nangangailangang dumaan sa madudugong trial and error. Sa magandang araw naman, Red Pill community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. Kung gusto mo mga ganitong napapanahong topic, mga red pill na mga katotohanan sa ating kapaligiran, huwag mag-aalinlangan. Napaki-subscribe naman kami at paki-follow po kami dito po sa ating TikTok platform ng ating palatuntunang The Red Pill PH. Without any further ado, brothers, sisters, tara na, umpisahan na. Whether we like it or not, a lot of people after they graduated in college, they are dreaming of landing their dream job. Kahit sino po gusto yan. Alright? Wala pong may ayaw niyan. But I have to be completely frank and honest with you that most of the students do not prepare themselves to have that trade skill, especially after they graduated in their college days, in order for them to use it in their dream job. Nagigets po ba? Ang ibig ko po sabihin dito is that maraming mga estudyante na ang goal lang ay makatapos ng college. Ang goal lang nila ay magka-diploma. Then bahala na ang bukas kung saan-saan sila mag-a-apply, kung saan sila susubok. So may correlation po yung tinatakel natin dito na sa gas tank. Hindi lang po yan applicable sa dating at napaka-importante na maintindihan mo rin yan pagdating sa ibang red pill na aspeto ng buhay. Dahil po, kapag ikaw po, wala kang kasigur after na graduate ka and wala ka pang konkreto, sureball kung saang field ka gusto mo na maging master ka. So say for example, if you graduated BS Information Technology, right? Then your major is Information System. So probably ikaw ay nasa linya ng data analyst, data scientist, business intelligence analyst, data architecture developer program. Right? Now, after mong graduate at wala lang, after ng graduation mo kung saan ka magpapasa, pero hindi mo kinonsider yung fact na ano ba yung gusto mong linya, field of expertise na kung saan kaya mo, determinado ka at passion mo. So say for example, if your line of expertise is nandoon sa computer programming, so yun yung napupusuan mo. So yun yung pinaka dapat mong priority. Ngayon, bago kang graduate ng college, kailangan binubuo mo na yung tinatawag nating trade skill. Ano ang trade skill? Ito po yung uri ng isang skill na hindi basta nagagawa ng pangkaraniwan ng mga employee. Iilan-ilan lang yung may process na skill nun. So, bago ka graduate, you have to make sure na meron ka ng skills, trade skill dun sa field na gusto mong pagtrabahuan. Huwag kang gagraduate na ang mentality mo ay para lang makagkaroon ng diploma at makaahon sa hirap. Mali pong mentality to. That means hindi ka preparado after mong graduate, madadali ka niyan. Pagka graduate ka ng kolehiyo and wala kang specific na trade skill, general lang yung skill mo, kasi nga, ang mentality mo ay magkaroon lang ng diploma para makahanap ng trabaho. Diyan ka madadali. Alright? Ang gagawin mo lang, mag-a-apply ka na mag-a-apply, wala kang specific na expertise. Pasa ka ng resume, o pag tinawagan ka, a-attend ka ng interview, magte-take ka ng mga exam, magte-take ka ng assessment, dadaan ka sa couple of rounds of interview, tapos at the end of the road, pagdating mo dun sa hiring manager final interview, rejected ka lang pala. So ganun na naman, tatawagan ka na naman, may mag-i-invite na naman sa'yo for interview, attend ka na naman ng interview, mag-take ka ng examination, then reject ka na naman. Mauubos yung gas mo sa gas tank mo. Pag naubos yan, ang mangyayari yan, manlulumo ka. And pag nangyari yan, madedemotivate ka, masisira na yung career path mo. Bakit natin nasabi? Ang gagawin mo yan kasi nga, syempre may gastusin ka,
yung kapatid mo, yung magulang mo, so nanghihingi na sa'yo ng pera, kailangan makatulong ka na sa gastusin sa bahay. Ang gagawin mo kung saan-saan ka nalang magpapasa ng resume niyan. Hanggang sa ma-hire ka sa mga ibang mga industry na malayo na sa tinapos mo, gaya say for example, BPO, call center. And yan, syempre, desperado ka na magkatrabaho, tinanggap mo na yung trabaho na yan, patay ka, sira na yung resume mo kasi yan na yung unang mong na umpisang trabaho. So, nalayo ka na doon sa, say for example, graduate ka ng IT, nalayo ka na doon sa iyong field. Ang nauna sa resume mo, iyong malayo sa field mo, sa call center ka lang, call center agent ka lang, patay ka. So, mahihirapan ka, hindi na ganun kadali na mag-transition doon sa field mo. Basta-basta. Kasi nga, ang nauna sa resume mo iba call center agent. So, pag a-apply ka uli, magre-resign ka, mag-a-attempt ka na mag-apply sa IT sa line mo, mahihirapan ka na ngayon. Kasi nga, hindi related yung last na trinabaho mo, which is call center. Mali yan. Now, punta na po tayo sa meatiest part. Paano mo malaland ang dream profession mo? Kahit hindi ka qualify, kahit wala ka pang net. Yun yung una. Bago ka graduate ng college, you have to build your trade skills. So, say for example, if you want to be sabihin natin, a data scientist, you have to master programming language. Ano ba yung gamit na programming language dyan? Siyempre, linya ko yan, data science. Alam niyo naman, siyempre, businessman ako. And ang linya ko is more on data analytics. So, ang gamit dyan is Python na programming language or R. So, magmamaster ka rin ng statistics and linear algebra para masolve mo yung mga predictions mo. O bago ka graduate sa college, itang ina ka, practicein mo na yung mga yan. Magkaroon ka na ng ganyang skill para hindi ka nahihirapan pag graduate mo kasi meron ka ng ganyang skill. Now, para ma-shortcut mo ng madali, nang maland mo yung job na gusto mo, pumunta ka sa mga job street website. Ano ba yan? Yung mga, job search website, job street, indeed.com, okay? Jobtrobit. Tignan mo, for example, ang gusto mong trabaho is manager, right? I-type mo yung manager and tignan mo yung mga requirements na kailangan nila. So, kung kailangan nila ng magaling sa communication skill, kailangan nila ng business strategy skills, isulat mo, then mag-browse ka pa ng iba. Hanapin mo ulit, i-type mo manager. Ngayon, kung pare-pareho mong nakikita yung ganung mga skills requirement na hinahanap ng company, yun yung pra-practicein mo, iinsayuhin mo. Paghahandaan mo yun, take time muna, relax ka muna, buuhin mo muna yung skill na yun na kadalasan mong nakikitang sa job street na hinihingi ng mga skill dun sa position na yun. So again, pag gusto mo ng managerial skill, nakita mo, nag-browse ka ng mga maraming mga managerial position, yung kadalasang hinihingi nila, communication skill, business strategy skill, requirement elicitation. So, kapag yun at yun ang madalas mong nakikita, pag nakikita mo yung mga pare-parehong mga requirements na yun, like communication skill, business strategy skill, requirement elicitation, isulat mo kapag madalas mong nakikita yun kasi yun yung paghahandaan mo. Huwag ka munang basta mag-apply, relax ka lang. Hasain mo yung ganong klaseng skill mo. Para pagka na-master mo na yun, doon ka lang muna mag-apply. Pag na-master mo na yun, right, huwag ka magmadali, huwag ka maging desperado. Ngayon, dahil pinaghandaan mo yun, hinasa mo yung skill mo doon, preparado ka, makakasagot ka sa lahat ng interview nang hindi ka nagpapanggap. At the same time, maipapasa mo yung examination kasi nga, master mo yung ganong klaseng skill set na hinahanap nila para doon sa posisyon na yun. So, mas mabilis, hindi mauubos yung gas mo. Puta, maubos yung gas mo dyan, magiging desperado ka kung ano-ano na lang na posisyon ang a-applyan mo, masisira yung resume mo. Makinig ka sa akin kasi yan yung red pill na katotohanan na ganyan ang sasapitin mo after graduation. Tayo na, huwag kayo naniniwala doon sa sinasabi na pag nakagraduate ka, maganda ng buhay mo. Ulul! Hindi ganyan ang katotohanan. Ayan ang red pill na masakit na katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Makinig na lang kayo sa sinishare ko dahil galing lahat ito sa karanasan ko sa buhay. Nagtagumpay ako sa buhay ko, so may pruweba ako para mag-share ng kaalaman sa inyo. I hope na nakatulong po ito. Kung nagustuhan po ninyo ito, brothers, sisters, paki-subscribe naman kami sa aming YouTube channel at paki-follow kami dito sa TikTok Podcast. Hanggang sa muli, paalam at makita kita tayo sa susunod na episode ng The Red Talk PH.